Hello mga ka-agri, sa video na to ipapakita ko po sa inyo kung gaano ka-epektibo yung ginawa nating super fertilizer, yung pinaghalo-halo natin ng mga concoction, yung mga pampabulaklak, pampabunga, yung seaweed extract, pinagsama-sama natin sa iisang concoction. So ngayon, ipapasyal ko kayo sa aking garden, ipapakita ko sa inyo yung mga resulta sa iba't ibang gulay. Kami na. Nung mga nakaraang linggo, hindi muna ako gumamit ng swamp fertilizer para makita ko yung epekto nung ginawa nating organic fertilizer na kumpleto na. So ito po yung mga resulta niya sa mga tanim kong gulay. Unahin natin dito sa ating kalamansi. So last time, na-feature ko rin to nakaraan. Ito po walang bulaklak tsaka wala siyang bunga. Pero ngayon, may mga bunga na siya. Yan po, nabuo na yung mga bunga. Nakaraan, ganito yan siya. Mga kakasibo lang na bulaklak. Tapos yung iba bumuka na, natuyo na. Tapos yung iba, buo na. Sobrang dami niyan. Mga ilang araw lang makikita natin lalaki na yung mga bunga niya. So ito namang isa, ganun din. Sobrang dami din ng bunga. Malalaki na nga yung iba. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung kanyang bubulaklak. Ayan. Tapos gumaganda na rin yung kanyang dahon. Kasi sinasamahan natin ito ng Epsom salt. Ito yung kalamansi ko na merong iron chlorosis. Yung ganitong dahon. Yan. So, sinasama ko na sa pag-spray para isang application na lang. So far, sobrang successful. Ang ganda nung tubo. Ang daming bunga, ang daming bulaklak ng tanim nating kalamansi. So, dito naman tayo sa okra. Sobrang lago. Ganyan siya kakapal, ganyan siya kalago. So ilang puno lang po ito? 6 na piraso. 5 lang pala. Sobrang kapal, tapos ang gaganda ng dahon. Then, ang dami niyang bunga. Sunod-sunod po yung kanyang pagbubunga. Dito pa. Sobrang dami. Actually, marami na po ko napitas dito. Makita niyo po dito. Mga pinag-alisan ng bunga. Then, konting trivia lang, ito pong okra, tumutubo yung bunga dito sa nodes, sa balikat, kung saan tumutubo din yung mga dahon. Tapos, once na lumabas na po dyan yung bunga, hindi na po siya tutubuan ng bunga. Ito, yan. So, pwede nyo na pong itrim, pwede nyo nang alisin yung mga dahon sa lower part. Kasi dito po siya tumutubo sa mga bagong tubong dahon. So, ito yung pinakamalaking bunga niya. Ito yung kasunod. Yan, sa sumunod na dahon. Ito naman yung isa sa sumunod din na dahon. Ito yung isa dito rin sa sumunod na dahon. Tapos, yung mga bulaklak niya, naka-ready na dyan sa pinakatalbos niya. So, sunod-sunod yung pagbubunga ng okra dun sa pinakabagong dahon. Yan. Ito rin po yung ginagamit kong fertilizer dito. Sobrang dami niyang bunga, pati dun sa kabilang puno. So dito naman po sa ating sili, nakaraan marami pong sira ang dahon dito sa tanim natin. Ngayon maganda na yung kulay ng dahon, tapos marami siyang bunga. Tsaka mga bagong bulaklak. Wala siyang hinog ngayon kasi na pitas ko na yung iba nalaglag. Yung iba kinain ng ibon. Tapos ngayon, eto na yung pinapalaki niya, yung mga green na bunga. Sobrang dami po ng bunga yan, Yan, ito rin din yung ginamit kong fertilizer dito sa sili. Share ko na rin po sa inyo. Yung tinanim ko dito yung okra, na poprotektahan siya. Hindi na siya na kakain ng mga ibon. Kasi last time, naka-expose siya, kinakain ng mga ibon yung bunga. Pag mainit naman yung panahon, nagre-reflect po yung init galing dyan sa yero papunta dito sa sili natin. So ngayon napoprotektahan siya ng okra kasi hinaharang ko po yung okra dyan sa likod sa pagitan ng ibang crops pati ng yero, kaya hindi po nagre-reflect yung init. Then dito naman po sa sitaw, sobrang dami na naman ng pitasin ngayon. Kakapitas ko lang po nung isang araw. Meron na naman dyan pa sa loob. So, ang ganda rin ng epekto niya sa sitaw. Sunod-sunod po yung na-harvest kong sitaw.
Ito pa oh. So ang ganda niyang gamitin. Yung sigarilyas, hindi pa po siya nagbubunga. Hindi pa rin siya nagbubulaklak. Pero ini-sprayan ko rin po ito ng ng ating fertilizer. Dito naman sa ating kamatis, yung cherry tomato. Ayan, sobrang dami niya pong bunga hanggang doon sa ilalim mo. Naka-harvest na po kami nakaraan. Tapos may mga pitasin pa doon sa ilalim. Pati doon sa kabila. Ang dami rin bunga ng ating cherry tomato. Ito naman yung ating spring onions. Ayan, ganda rin ng tubo. Medyo nalanta lang kasi sunod-sunod yung pag-uulan. Pero ito nakaka-recover na. Cut and grow kasi yung ginagawa namin dito. So puputulin lang namin. Tapos hahayaan namin magtubo yung panibagong dahon. Para tuloy-tuloy yung pag-harvest. Then dito naman sa ating bell pepper. Ayan, malaki na siya. Nakaraan po nabansot ito maliliit yung mga bell pepper natin. Pero ngayon, ayan na siya. Tapos unti-unti na rin gumaganda yung kanyang mga dahon. Then dito po may tumubo din na sitaw. Hahayaan ko na lang kasi papakitin ko dun sa ating trellis sa taas. Then dito naman po sa kamatis, nakaraan nasira na po ito puro nag-brown yung mga dahon. Ayan, kung makikita niya po yung katawan, brown na. Nagkasakit. Pero nung inisprayan natin, gumanda yung kanyang mga talbos. Ito, nagkaroon ng pag-asa. Ayan, may mga bulaklak tsaka bunga pa nga Tapos may mga bagong tubong sanga. Ayan. So nagtira lang ako ng tatlo pala. Ayan, 3 puno na in-experiment ko kung makakasurvive pa siya, kung magbubunga pa kahit nasira na yung kanyang pinakapuno dahil sa sunod-sunod na pag-uulan. Ayan, mahina po kasi yung variety na ganito sa tag-ulan. So kung gusto niyo ng matibay-tibay, yung diamante na variety. Then ito naman po yung talong na inisprayan din natin. Ayun, lalaki na ng dahon. Nakaraan halos hindi pa mapansin yung mga dahon na yan. Ngayon ang dami niyang dahon. Ang dami niya ring sanga. Ayan. So mamaya isprayan natin. Dito naman sa isa, ayan, may mga bagong bulaklak. Tsaka ito, malaki-laki na yung bunga. So trivia lang din po dito sa mga solanaceous tulad ng talong, sile, kamatis. Yung pollen po nandyan sa iisang bulaklak. So kailangan po yan mahalo. Hindi tulad sa cucurbits na ampalaya, pipino, pakwan, kalabasa na magkahiwalay yung kanyang bulaklak. Dito, nandyan mismo sa iisang bulaklak. Itong talong na to, gumanda na rin yung kanyang mga dahon. Malalaki na yung mga bagong tubo na dahon. Dito naman sa unahan, yan yung aking isang cherry tomato na kumapal na. Actually, sumukal na siya dyan dahil sa kapal ng mga dahon. So ngayon mag-i-spray naman tayo ulit ng ating super fertilizer. Ayan. So narinig nyo kanina, nagkaroon ng pressure. So pagka binuksan nyo po sumingaw, ibig sabihin may mga live microorganisms pa dyan sa inyong concoction. Nagkakaroon po ng pressure, nagkakaroon ng hangin doon sa loob. So yun yung isang indicator na buhay pa yung ating microorganisms. So gaano ba tumatagal yung mga concoction? Based po sa pag-aaral, 6 months yung kanyang potency, yung pinaka best quality. Pero after 6 months, dahan-dahan na pong humihina yung potency ng mga concoction. Spray lang natin ulit sa mga dahon. Pataas lagi dapat. Tapos pinaka-mist, yung pinaka-pino, yung settings ng ating sprayer para pumasok dun sa mga stomates ng mga dahon. Tapos early morning tsaka late afternoon tayo mag-spray. Diyan kasi bukas yung mga stomata ng mga dahon. So ito, sprayan din natin itong talong, pati itong papaya na in-experiment natin. Yan, tinanim natin dito lang sa container. So pati lupa, sprayan na rin natin. Yan, pati itong isa. Yan, pati yung katawan, sprayan nyo na. So
So maganda po dito sa organic, kahit kakaspray lang natin, pwede tayo mag-harvest ng mga gulay. Hindi siya delikado. Hindi tulad sa mga chemical fertilizer na hindi natin basta-basta makakain yung mga bagong spray na gulay kasi delikado, no? Lalo na pagka matatapang yung mga chemical spray na ginamit. So dito rin sa ating kalamansi, sprayan natin pataas. So ingatan nyo lang po mag-spray pag may mga bagong sibol na bulaklak. So ingatan nyo lang po mag-spray lalo na pagka may mga bagong sibol na bulaklak. So iwasan nyo po na tamaan kasi pwede masira yung mga pollen. So ito, sprayan lang din natin. So dito naman sa ating okra, pati sili, sprayan natin sa ilalim. So, mamaya mag-harvest ako ng mga gulay. Marami tayong mapipitas na okra tsaka sitaw. Sprayan natin. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to, palike naman. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!